Nagsalita na itong si Coach Tim Cone tungkol dun sa offer sa kanya na maging coach ng Gilas Pilipinas. At ayon dito kay Coach Tim, hindi raw niya ito tatanggapin dahil kung mawawala daw si Chot Reyes ay aalis na rin siya sa Gilas Pilipinas. Matagal nang magkaibigan itong si Coach Tim Cone at si Coach Chot Reyes. Nasa Alaska pa si Coach Tim, ay magkakilala na yan. At ayon nga dito kay Homer Sison at kinado sa ibang observers, kaya yan nasabi ni Coach Tim Cone dahil syempre kaibigan niya itong si Coach Chot at susuportahan niya ito hanggang huli. Lalo na yan at kumbaga siya lagi nababatikos itong si Coach Chot Reyes sa nagiging performance ng Gilas. So kung ayaw ni Coach Tim Cone, syempre hindi naman natin mapipilit yan na kunin yung trabaho sa Gilas. Pero malay natin baka magbago ng isip. Pero kung ayaw talaga ni Coach Tim, marami namang ibang options dyan. Unang-una ito si Tab Baldwin na nakakontrata pa rin naman sa MVP Group dito sa Ateneo. Pero syempre kung magiging coach ng Gilas Pilipinas ito si Tab Baldwin, unang-una kailangan bitawan niya Ateneo. Pangalawa, kinakailangan full-time na talaga to. Kumbaga hindi na po pwede yung dati na gagawin siyang coach tapos after a few months or a few years bibitawan ulit tapos ibabalik si Coach Chot Reyes. Kinakailangan talaga ay long term yung kontrata niya para makapag-develop siya ng long term program para dito sa ating Gilas Pilipinas dahil yung mga ibang successful teams ganyan na ginagawa, pang matagalan talaga yung tinitignan nila. So dapat ngayon pa lang magplano na ang ating Gilas Pilipinas kung ito ba si Chot Reyes ay mananatili o hindi. Dahil si Coach Chot sinabi niya hindi rin siya magre-resign at magdidepende raw yan sa SBP kung siya ay tatanggalin o hindi. Since ganyan ang sitwasyon, kinakailangan mag-decide na itong SBP na tanggalin itong si Coach Chot Reyes at i-offer kay Tab Baldwin muli yung trabaho bilang Gilas head coach para makita natin kung anong pagbabago dahil kinakailangan na talaga ng panibagong resulta. Habang itong Gilas campaign natin ay patapos na, isang game na lang mamaya, itong San Miguel at Barangay Ginebra ay naghahanda na dito sa PBA. Alam natin na kapag natapos na itong Gilas, ang susunod na focus ng mga tao naman ay dito sa darating na draft dahil open na yan at mag-a-apply na yung mga rookies. At kapag natapos na yung date ng application, yun mismo yung PBA draft ang aabangan ng mga tao. Either September 15 or 17 ang schedule niyan. At after 1 month, mag-uumpisa na yung ating PBA season, yung PBA Commissioner's Cup. Siyempre, ang Barangay Ginebra at San Miguel naghahanda yan. Sa ngayon, hindi pa sila makapag-practice ng buo dahil siyempre, itong sila Scotty Thompson, Jamie Malonzo, si Jape, si Junmar, si CJ, nandun sa Gilas Pilipinas. At bibigyan siguro ng panahon ng mga yan para magpahinga bago sila makapag-practice. Kumbaga, pagbigyan muna ng break yan at medyo matatagal na siguro bago makapag full-time practice ang mga nabanggit na players. So abangan na lang natin kung ano ang gagawin nitong Ginebra at San Miguel dahil sila ang gusto talaga magpalakas ngayon. Tungkol sa mga trade, syempre on hold muna yan dahil gusto nilang tapusin itong Gilas Pilipinas at isa pa, titignan nila kung sino-sino yung mga mag-a-apply na rookies dito sa darating na draft. Kapag maganda at malalim, asahan natin na gagalaw itong Ginebra at ang San Miguel para kumuha ng mga mahuhusay na players dahil alam naman natin yan ang estilo talaga nila. Kukuha sila ng mahuhusay at bibigyan sila. Alam naman natin ang sitwasyon dyan. Yung top picks ng Terra Firma at Northport mapupunta usually yan sa SMC. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Dahil sa ngayon, on hold muna yan dahil titignan syempre ni Al Francis Chuba kung sino yung available talent. Kung medyo shallow yung draft, baka hindi na sila mag-conduct ng trade. Pero kung malalim yan, nasahan natin nagagawa sila ng aksyon. Parang frustrated na itong si Jordan Clarkson dahil base doon sa mga statements na binibitawan niya ay mukhang hindi na niya gusto yung nangyayari dito sa Gilas. Pagkatapos matalo dito sa Sudan, sinabi niya na parang replay daw yung nangyayari sa mga interviews niya. Paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Puro it's a tough loss, it's a tough game, ganun na lang at walang pagbabago. Siyempre, frustrated ito si Clarkson dahil pinapakita naman natin ito sa game. Nakikita nyo naman, binibigay niya ang lahat. Medyo sabi nga ng iba, questionable doon yung mga 3-point shooting niya. 21% lang yung shooting percentage niya. Pero hindi rin natin masisisi si Clarkson dahil nandun naman yan sa pagdidisenyo ng plays ng coach. Ibig sabihin, kahit gaano kahusay yung mga players natin, kung hindi matama naman yung pag-design ng play ng coach, wala ding mangyayari. So, syempre si Clarkson, nagiging polite naman yan. Hindi niya masasabi talaga yung kanya saloobin. Pero nakita na natin yung frustration
dito sa nangyayaring sunod-sunod na talo. Yung laban mamaya sa China, no bearing na lang yan. Pero for pride na lang yan, kumbaga. Dahil ayaw ng Gilas Pilipinas na maging team na bilang host na hindi mananalo ng kahit isang game. So tignan natin kung ano mangyayari at syempre si Jordan Clarkson gagawin pa rin niya ang lahat para tumulong sa Gilas pati na yung mga teammates niya. Yun nga lang, sana ma-address talaga yung performance nitong Gilas Pilipinas dahil hindi maganda syempre kapag ito si Jordan Clarkson na frustrate dahil pati yung mga teammates niya na apektado. Sabi nga ni Kai Soto, kung yung mga fans na frustrate dahil laging talo Gilas, ano pa kaya yung mga players na nagpapakahirap mismo dyan sa court? Kaya marami talagang problema dito sa Gilas na dapat ayusin. At syempre si Jordan Clarkson, player naman yan, susunod yan kung ano man ang sabihin ng coaching staff. Sana naman ma-utilize siya ng tama nitong ating coaching staff, pati na rin yung iba nating players dito sa Gilas Pilipinas para manalo naman. Ayon dito sa mga lumalabas na reports online, medyo nakakagulat pero ito raw Bay Area Dragons ay nag-disband na. Kumbaga nakakagulat talaga to dahil nakaschedule na silang maglaro para dito sa Commissioner's Cup at nagpa-practice na nga yung mga team. In-announce na yung official lineup. Pero ayon dito sa lumalabas na reports, kaya daw dinisband ng EASL itong Bay Area Dragons ay kulang sa pondo. So ang nangyari na terminate yung contract ng mga players at sa ngayon ay wala na raw team na Bay Area na sasali sa Commissioner's Cup. Wala pa raw formal announcement na binibigay dito sa PBA. Pero mukhang base doon sa mga reports na nakikita natin, kumpirmado ito. Siyempre, malungkot na balita yan para sa mga fans dahil ang daming nag-aabang dito sa Bay Area Dragons dahil nung sila ay nandito sa PBA, nakita naman natin, nakaabot sila ng finals hanggang Game 7 versus Ginebra. At siyempre, nakita rin natin dito kung gaano ka-exciting kapag merong foreign team dahil siyempre, umaangat yung competition level. Hindi na lang puro TNT, Ginebra, San Miguel ang naglalaban. At mapipilitan siyempre ang mga local players at coaches natin na i-elevate yung laro nila. Kung sakaling walang Bay Area Dragons, syempre balik sa normal schedule yung ating PBA Commissioner's Cup. Pero sana next season makapag-imbita pa rin ng isa pang foreign team o dalawa o kahit ilan dito sa PBA. Kahit hindi na Bay Area Dragons, kahit ibang team na lang, basta may foreign competition dyan para magkaroon naman ng competition talaga dito sa PBA. Dahil syempre mas exciting kapag merong nakikitang bago yung mga fans at para naman yung mga ibang kupunan katulad ni Lutong Terra Firma Blackwater, kumbaga ay matauhan at mag-put up ng isang malakas na lineup para hindi sila natatambakan ng 40-50 nitong mga foreign teams na darating. Kaya hopefully kahit wala na itong Bay Area Dragons ay meron pumalit na ibang team na masasabi natin na malakas din at makatutulong sa PBA. Shout out kay Jonathan Iloso, Admond de Guzman, Roman at Red Steven Agustin, Andrew Anyosa family, Joy Luste, Joy Soberano, kay HG Milan, Jaman Andes family, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, kay Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Jonel Alagon at Serino Valles family, Chokoy San Pedro, Enrico at Presi Angsioko, kay Dexter Domer, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, John Marcantos, Kagawad Katsakino Dukusin, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, kay Carlito Bolima, Donel Santiago, binabati din natin si Joseph Pineda, Jason Mendoza, Brian Andres, RG Bueno at Darina family, Rico Olarte, Anthony Alon, si JJ Boom, si Myron Almosa at ang Balyete family, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, pati na ang iba nating mga tagapakinig katulad ni John Patrick Abrea, Dionisio Mercado, Ireneo Salangsang family, at si OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family.